family of God. Yun ang unang-unang yun ang unang-unang ginawa ng ating Panginoon. Yung pinag-band niya sila Adan at saka sa Eva para magkaroon ng family. Kaya isa yun sa mga napakahalagang bagay sa ating Diyos, yung magkaroon ng family. Yung makita sa family yung love, yung pagkakaisa. Kasi doon nasusukat yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kaya napakaganda po yung team natin ngayong month of February. Month of love pala yan. Kaya pala, yan ang team natin. Mag-pray muna tayo. Hallelujah, Lord God in heaven. Maraming salamat po, Lord. Maraming salamat sa pagpapala. Maraming salamat sa umagang ito na ibigay sa amin. Maraming salamat po sa paggabay, O Lord. Maraming salamat sa oras nito ninyo binigay sa amin para pag-aralan ninyo mga salita. Maraming salamat po sa pagdakon ninyo sa aming mga pahas dito sa bahay Panambahan, O Lord. Kaya din po sa aming mga kasama na papunta pa lang dito. Dinadalangin namin, O Lord, na sana po ay makarating sila dito ng payapa at ligtas, O Lord. O Lord, God, kayo po ang mauna sa amin, sa aming pag-aaralan. Kayo po ang magbigay ng mga revelasyon. Buksan din po ninyo ang aming puso't isipan para sa namunawan namin ang mga bagay na nais ninyo parating sa amin, Lord God. Sana po, Lord, ay may sa pamuhay namin ito. Lord God, maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayun na yung family of God. Yun nga tulad ng nabanggit ko kanina, in the beginning, yun ang unang-unang ginawa ng Diyos, yung first family. At makikita din natin dito yung bakit ginawa ng Diyos yung mundo o yung sanlibutan. Bakit gumawa siya ng isang family, ganon. Nakalagay po yan sa sa Isaiah chapter 43 verse 6 to 7. Nakalagay po doon para mapupurihan ng kanyang para maparangalan ang kanyang pangalan. To give Him glory. Isaiah chapter 43 verse 6 to 7. Kaya po tayo nang ginawa dito, kaya po tayo nilikha pala ng ating Panginoon ay para mabigyan natin siya ng karangalan, mapapurihan natin siya. Yun ang nakalagay po sa Isaiah chapter 43 verse 6 to 7. Sa verse 7. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan. Mula sa malalayong dako, mula sa lahat ng panig ng daigdig. 6 pa rin. 7. Yan. Sila ang aking bayan na aking nilalang upang ako'y bigyan ng karangalan. Yan po. Maganda yung sa English version po yan. Tingnan natin. Sa verse 7. Yun. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Kaya nga po, whom I created, sabi niya, for my glory. Kaya, create tayo ng Panginoon para sa kanyang glory, para mapapurihan siya. May nagsasabi po na sinabi ng Panginoong Diyos yan sa mga Israelita lang. Kasi nasa Isaiah eh. Totoo po, sa mga Israelita lang po sinabi yan na nilalang sila para sa kanyang glory. Pero, may karapatan din pa tayo dyan? Kasi sa Israelita lang sinabi. Alam niyo po, nung una, kunting kwento lang napakahirap napakahirap makapasok sa presensya ng ating Panginoon o makuha yung presensya ng ating Panginoon. Napakahirap po.
Noong una, tayo po na, ang tawag nila po sa atin kasi, yung mga Israelita, dalawa lang po ang tawag nila sa kanila. Pag sila, Israelita, tapos yung mga hindi Israelita, ang tawag nila, Intel. Sa Hebrew word yata, Goy. Tapos yung, kaya, sa kanila, dalawa lang po yung tao, uri ng tao. Israelita, at saka pag hindi ka Israelita, isa kang Hintel. Kaya, pag hindi ka Israelita, hindi ka makakapasok doon sa tabernacle na sinasabi nila. Yun, doon sa tabernacle kasi, nandun yung presensya ng ating Panginoon. Alam niyo po ba yung tabernacle? Yun po yung parang nung nilabas sila ng ating Panginoon galing sa Ehipto, inutusan sila ng ating Panginoon Diyos na gumawa ng tabernacle o yung parang church na doon, sabi niya, doon ko sila tatagpuin, sabi ng ating Panginoon, nandun ang aking presensya. Pero hindi ka po makakapasok doon. Kahit na Israelita ka pa, hindi ka basta-basta makakapasok doon. Ano yun? Yung tabernacle po, may tatlong division. Yung outer court, inner court, tsaka yung glory of glory. Yung outer court, tsaka inner court, tsaka yung glory of glory. Yung inner court, yung tinatawag na holy place. Pero mayroon tinatawag na holy of holies. Yung sa pinupunta ng mga nandun yung presensya ng ating Panginoon. Nandun yung presensya ng Diyos. I-explain ko lang ng konti para malaman natin kung paano tayo kung bakit tayo may karapatan dito sa dati wala po tayong karapatan eh. Hindi ka makakapasok sa tabernacle na yun kung hindi ka Israelita. Tapos, kung Israelita ka lang, na ordinary Israelita, hanggang doon ka lang sa may outer court. O nandun din pala yung mga pag hindi ka Israelita pero parang parang gusto mong umanib sa kanila, ang tawag doon, proselyte yata ang tawag doon. Andun ka lang sa outer court, pero hindi sa mismong outer court, nasa malayo ka. Tapos, doon naman sa inner court, yun po yung yung lugar na pinagkakatayan ng mga baka, mga handog. Doon po yung lugar na nag-aalay sila. Ang nakakapasok lang po doon, yung mga priest o yung mga lahi ni Levi. Yung mga lahi ni Levi. Kasi yan ang sabi ng Diyos sa kanila, ang mga lahi ni Levi, sila ang maglilingkod sa Panginoon. Sila yung mga priest nung unang panahon. Kahit na lahi ka na ni Levi, hindi ka pa makakapasok dun sa Holy of Holies na tinatawag. Kasi yung Holy of Holies, nandun yung presensya ng ating Panginoon. Nandun po yung kaban ng tipan doon nilagay. Kaya nandun yung presensya ng ating Panginoon. Kaya hindi basta-basta makakapasok doon. Ang nakakapasok lang doon yung pinakapinunong priest, pinakapinunong saserdote. At nakakapasok lang siya sa loob ng 1 taon. Isang beses sa 1 taon. At in a short period of time lang. Kasi pag pumasok ka doon at hindi maganda yung hangarin, mamamatay ka. Maraming nakalagay po sa Bible na pag pumasok ka doon, ay tinatalian pa nga yung paa mo. Para malaman nila pag hindi ka tinatalian ng mga kumakalansing. Para malaman nila pag hindi ka na gumagalaw, ibig sabihin, you're dead. Hindi tinanggap ng Diyos ang iyong handog. Yung pinaka high priest lang, yun ang pumapasok doon para magbigay ng handog yearly para sa kasalanan ng mga tao, ng mga Israelita. Pero
Nung namatay si Jesus Christ, ano nangyari nung namatay si Jesus Christ nung pinako siya sa cross? Makikita natin dun sa Matthew chapter 27 verse 51. Nabiyak po yung, napunit yung tumatabing doon. Yung tumatabi na kortina, kasi kortina lang yun, napunit mula taas hanggang baba. Kaya, nagkaroon na po tayo ng access. Pwede na po pumasok doon. Kaya, magpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil kung hindi sa Kanya, kung hindi sa Kanyang papapakasakit sa atin, ay hindi tayo mapapabilang dito dito po. After they had backed him, they took off the robe and put his own clothes on him. 51. Matthew 27 verse 51. Yun. And at that moment, the curtain of the temple was torn into two from top to bottom. The earth shook, no, the rock split. Ito po. Napunit na po yung na yun, yung curtain na yun, kaya pwede na po tayong pumasok. Kaya, parapahan naman natin ating Panginoon sa ginawa ng ating Panginoon para po tayo mapabilang doon sa tinatawag ng ating Panginoon nga nasa nandun sa Isaiah chapter 43 verse 7. Kaya kung sasabihin nila sa inyo na ang sinasabi ng Diyos na yon na sa Isaiah chapter 43 verse 7 ay para sa mga Israelita lang, hindi po. Kasali na rin po tayo doon. Paano tayo napasama dito? Tayo po ay, tignan natin sa Roma chapter 11 verse 15 to 21. 15 to 20. Alam niyo po, yung kaya tayo napasama doon, ang mga Israelita ay mga kasalanan. Gumagawa ng mga kasalanan. Kaya nagalit sa kanilang Panginoon. Roma chapter 11 verse 15 to 20. Roma chapter 11 verse 15 to 20. Sa Tagalog na makikita natin dito. Kung ang pagkatakwil sa kanila ay naging daan upang ipagkasundo sa Diyos ang sanlibutan, ang muling pagtanggap sa kanilang Diyos ay matutulad sa muling pagkabuhay ng patay. Hanggang 20 yan. Kung banal ang unang tinapay mula sa masa ng harida, gayon din ang buong masa. At kung ang ugat ng punong kahoy ay banal, gayon din ang mga sanga nito. Kung pinutol ang ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw ay dinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. 19. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. 20. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Ito po yun. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit ikaw naman ay nananatil sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Pero tayo naman ay dinugtong dahil sa ating pananampalataya. Yun po ang nangyari. Kaya, sabi dito, huwag po tayo magmalaki dahil dinugtong lang tayo. Dahil kung yun nga talagang minamahal ng Diyos ng mga Israelita ay tinanggal, kaya tayo na idinugtong lang, huwag po tayo magmalaki. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya huwag kang magmalaki sa halip, matakot po tayo. Kaya, yun po, mayroon na po tayong karapatan. Dahil tayo ay idinugtong sa English version, grafted. We were grafted. Tayo ay dinugtong sa puno na yon, sa puno. Kaya tayo ay may karapatan. It is God's plan. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 2 verse 10. God is the one who made everything and all things are for His glory, who wanted to have many children.
Hebrews chapter 2 verse 10. God's plan po, ito yung plano ng Diyos po na ma-adapt tayo sa Kanya. In bringing many sons and daughters to glory, it was fitting that God, for whom and through whom everything exists, should make the pioneer of their salvation perfect through what He suffered. In bringing many sons, yun po, gusto ng Diyos na magkaroon ng maraming anak at mga anak ng babae at saka lalaki. Kaya tayo ay dinugtong. Nakalagay, plano po yan ng Diyos sa atin. Nakalagay po yan sa Ephesians chapter 11 verse 5. God's plan. It is God's plan to adopt us. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. God's plan. It is the God's plan to adopt us. Having predestined us unto the adoption and of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. 6. 4 to 5. Ganyan pala. Sa verse 4. Ito na. According, He has chosen us in Him before the foundation of the world. Bago pa itinalaga ang foundation ng world, God chooses us already. And God adopted us, that we should be holy without blame. Tapos sa verse 4, God adopted us. Yun nga. Plano na ng Panginoon yun. Simula nung bago pa naggawa ang mundo, ay plano na ng Panginoon na tayo ay ma-adapt sa mga Israelita. Kaya sa family of God. Kaya yun po, wag po kayong magtataka kung tayo ay napadugtong, napaugpong doon. Dahil plano na po ng Diyos yun. At ang Holy Spirit mismo ang nagpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Sa Romans chapter 8 verse 15, makikita natin doon na ang Holy Spirit mismo ang magpapatunay na tayo ay anak ng Diyos. Romans 8 verse 15. The Spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the Spirit you receive brought about your adoption to sonship, and by Him we cry, Abba, Father. May version natin Tingnan natin sa King James. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Ito po yung spirit of adoption na sinasabi. Sa Tagalog version tayo. Yan, sapagkat hindi espiritu ng pagkalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot salit. Ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Ito po yung espiritu po ng pagkupkup para tayo gawing anak ng Diyos. Kung kaya tayo ay tumatawag sa Kanya ng Ama-Ama po. Kaya may karapatan po tayong tumawag sa Kanya ng Father because the Holy Spirit mismo ang nagtumawag sa atin. Kaya tayo ay magkarapan tumawag sa Kanya ng Ama ko. Yun po yung tinatawag na, yun po yung pinag-aaralan natin nga na tayo ay nasa family of God na. Amen ba? Amen. Amen. Ano po yung tawag dun sa family of God na yon? Alam niyo ba sabi ni Jesus Christ doon sa Matthew 16 verse 18? At ikaw, Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia. Sabi doon. Matthew 16 verse 18. Sinasabi ko sa iyo,
ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ito po yung family of God na tinatawag. Ito po yung iglesia na itinayo ni Jesus Christ sa pamamagitan ng bato. At matatawag natin dito yung bato si Jesus Christ dito eh. Ito yung batong panulukan na sinasabi nila eh. The cornerstone. Kaya, ang family of God ay itinayo sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ang family of God ay tinatawag na Iglesia ng Diyos. Ito po, ang family. Kaya tayo po, tinatawag na Iglesia ng Diyos, tayo po ay kasama sa family of God. Kaya, ang church ay tinatawag na family of God. Yan po yun. Kung tayo ay kabilang sa ganitong organisasyon, tayo ay tinatawag na anak ng Diyos. At kung tayo ay sumasama sa mga ganitong gawain, tayo ay kasali sa family ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya, nagagalang ba kayo na tayo magkasama sa family ng God? So ano yun? Ano pala yun yung sinasabi ni Jesus Christ dito na sa NIV version na, in this stone I will build my church. Sa NIV version yun eh. Ano po yung church na yun? Tayo po yun. Church, yun. Yun. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Ito po yung tinatawag na church na ginawa ni Jesus Christ. Siguro, yung ibang hindi o may malikot na pag-iisip, iniisip nila bakit napakarami yung church, ano? Tapos sila ang nagsasabi na tinatag din sila ni Jesus Christ. Totoo po yun. Basta naniniwala ka na si Jesus Christ, ito po yung tinatawag na church na full gospel na tinatawag. Ito po yung mga church na naniniwala sila kay Jesus Christ bilang anak ng Diyos, naniniwala sila kay Jesus Christ. And nandiyan po yung ating statement of faith. Yun po yun. Pag makakita po kayo ng church na ganyan yung statement of faith nila, isa po yun. Isa po tayo mga nauugnay kay Jesus Christ. At isa po tayong family. Kasama po natin yung mga yan. Kung sino man yung mga yun, na basta ang paniniwala nila, ano mang church yun, kung ang paniniwala nila ay tulad ng nakalagay dyan na sa ating statement of faith na si Jesus Christ ay God, si Jesus Christ ay the Father, si Jesus Christ ay the Holy Spirit, sila iisa, at yung naniniwala sa John 3:16 na kung sino man sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Iisa po lahat yun. Yun ang tinatawag ng mga full gospel church. Iisa po yun. Yun ang tinatawag ni Jesus Christ na I will build my church. Yun po. Sila po yung mga, tayo po yung mga yun. Mga church na itinayo ni Jesus Christ. Church is an spiritual family. Ito po yung tinatawag na spiritual family. Kasi mayroon naman tayo mga iba-ibang pamilya, di ba? May pamilya tayo, pero ito yung tinatawag na spiritual family. So what is the church? It is the spiritual family. It is composed of, tignan natin sa Acts chapter 2 verse 41 to 47, ano? It is composed of saved and baptized believers. Acts chapter 2 verse 41 to 47. It is composed of saved believers and composed of saved and baptized believers. Yon. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. 42. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. 43. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. And the believers were together and had everything in common.
They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. 47. Praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Ano po yung ginagawa ng church? Sa Tagalog natin, para makita natin, tingnan natin yung 46 to 47 lang. Sila po yung nagkakatipon sa templo, nagpipira-pira sa ng tinapay sa kanilang tahanan. Alam niyo po? Nagpipira-pira sa ng tinapay sa kanilang tahanan. At masaya at may malinis na kalooban. 47. Nagpupuri, ito, ang ginagawa natin yan nagpupuri sa Diyos. Kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay iyon po. Nag-asimbol sila dito sa church. Nag-pray-pray, kasamang nag-pray-pray. Nag-breaking of the bread. Tapos, nagpupuri sa Diyos. Yun po yung church na tinatawag, spiritual family. Kaya, sigurado kung tayo yon. Tinawag lang po na Christians yung mga ganitong gawain doon sa Acts chapter 11 verse 26, At Acts chapter 11 verse 26. Doon unang tinawag na Christians yung mga ganitong gawain. Dahil sila ay naniniwala kay Jesus Christ. Acts chapter 11 verse 26. At ng kanyang matagpuan ay sinama niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia at nagtuturo. Bakit ko nasabi kanina yung church ay hindi simbahan, ay hindi building, Dito po sinasabi dito, 1 taon nanatili roon nakasakasama ng iglesia. Kaya hindi po building Ibig sabihin yung mga tao yung iglesia na tinatawag, hindi po siya building. At nagtuturo sa maraming tao. Kasi, ibig sabihin ng kasakasama, kasakasama hindi yung building Doon, sa Antioquia, unang tinawag ng Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Kaya po tinawag tayo mga Kristiyano. Dahil po, tayo ang tagasunod ni Kristo. Yan po kaya ang church ng Christian ay itinuturing na kasama doon sa mga tinawag doon nga sa Isaiah chapter 44 verse 43 verse 7 pala. Kaya tayo po yon. Huwag niyo sabihin mga Israelita lang, kasama po tayo doon. Nabanggit po dito na doon sa unang verse ng sa Acts 21 yung composed of saved and baptized believers. Marami kasi ang nagtatanong dito kung minsan na ano po yung kailan ba mabaptize? Papya lang po ito. It's mahabang pag-aaral din po. Pero, ang sabi po doon, save. Una, masay-save ka. Tapos pangalawang mabaptize ka. Yung baptism po ay parang, sumisimbolo lang po yan ng commitment natin sa ating Panginoon. Yung pagbabautismo. Para po doon, parang ganito po yan Parang yung sing-sing mo, sumisimbolo lang yan na ikaw ay kinasal. Ganun po yun. Kaya yung pagbabaptize, sabi nila, hindi ka masisip kung hindi ka mabaptize. Hindi po. Save ka na. Kaya lang, sumisimbolo lang po yun para bilang commitment mo sa Panginoon. Tignan natin yung nangyari kay yung si Jesus Christ nandun sa cross. May kasama siyang yung makasalanan. Sabi ni Jesus Christ, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Sabi niya, ibig sabihin, maniwala ka lang kay Jesus Christ, kahit hindi ka mabaptize, save ka na. Kaya yung pagpapabaptize po, po yun, bilang commitment mo lang. Kaya commitment mo sa pagpapatunay na ikaw ay Christian. Kaya, yung mga nagsasabi kasi na kailangan hindi ka masisave kung hindi ka nabaptize, bago ka mabaptize po, save ka na. Nakalagay po yan sa Mark chapter 16 verse 16.
Alam mo yun. Mark 16:16. Ang sino mang sumampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Yan po. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yan po yung sinasabi kasi nila na dapat sumampalataya ka tapos mabautismuhan ka. Hindi. Na unang-una po, dapat sumampalataya ka muna. Tingnan natin sa Acts chapter 2 verse 38. Ano sabi doon? Repent. Sa Acts chapter 2 verse 38. Repent and be baptized. Kaya po pag tinatanggap po natin si Jesus Christ, nung tinanggap natin si Jesus Christ, unang-una nagre-repent muna tayo. Unang-una kinukonfess muna natin yung ating kasalanan. Yan po. Tapos pag tinanggap na natin si Jesus Christ, tayo ay tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Panginoon at tagapagligtas, pwede na po tayo i-baptize. Ganun po ang ibig sabihin niya. Repent and be baptized. Every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Lord. Then po, marireceive natin, ito pala, pag nabaptize po tayo, we will receive the gift of the Holy Spirit. Yun. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Kaya may benefit din po yung pagbabaptize sa atin. Kasi pag nabaptize tayo, marireceive natin yung gift of the Holy Spirit. Yan po ang ibig sabihin. No? Kaya, repent and be baptized. Ano pangalawang kwan? Kung ano ang church? Church is the God's family. Ito po yung sinabi na natin kanina. Church is the God's family. Is God's family. Sa 1 Timothy 3:15, ano? Yes. The church is God's family. 1 Timothy 3:15. If I am delayed, you will know how people ought to conduct themselves in God's household. Ito po yun. God's household. Ito po yun. Which is the church of the living God. Sa ibang version po yan, God's family po yan nakalagay dyan. Which is the church of the living God. Kaya nga po yung church, yun po yung family. The church of the living God. Yung household, yung family which is church of the living God. The pillar and foundation of truth. Kaya nga po, ito po yung napakarami pong Bible verse na yung church ay family ng God. Tayo ay family ng God. Kaya, yung mga nagsasabi na hindi tayo kabilang doon sa mga family ng God, kasali po tayo doon. Marami pong nagsasabi na sila lang ang kabilang. Pero, ang totoo niyan, yung mga nagsasabi na sila lang ang kabilang ay iba po yung paniniwala nila. Kaya naniniwala ko na tayo yung kabilang doon, hindi sila. Ngayon ba? Ano pa? People who are committed, church is the people who are committed to Jesus, to Jesus and to each other. Pangatlo po yun. Ano po yung church? 2 Corinthians 8 verse 5. People who are committed to Jesus and to each other. Yun. And they exceeded our expectations. They gave themselves first for all to the Lord, and then the will of God also to us. Yan po yung ibibigay nila yung sarili nila sa Diyos at doon sa mga kasamahan nila. Yun po ang tinatawag na church. Kaya makikita natin, marireflect natin yung ating sarili siguro dyan na ibinigay natin ang ating sarili sa Diyos at sa ating mga kasamahan. Yun po ang church. Tayo po ay kabilang sa Diyos. Bakit po importante ang organization na ganito? Ang church organization. Bakit important? Why is the church the most important organization on earth? Yan nabanggit na kanina. Because church is God's family. Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Because church is God's family.
Nakalagay din pa sa 1 Peter chapter. Bakit importante ang church? Bakit importante ang family of God? Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yan po. He has given us new birth into a living hope. Ito po yung pag-asa na inaasam natin. Tayo ay sinilang, bagong silang sa pag-asa. Sa pamamagitan ng resurrection of Jesus Christ from the dead. Ito po yun. Sa pamamagitan ng pag-resurrect ni Jesus Christ sa dead. Kaya, napakahalaga po at napaka-importante ang organisasyon na tulad nito, ang church. Because it is a family of God. Number 2, it is the only reason why God created the world. Yan na po yun. Kaya po, nilikha ng Diyos ang church o ang word para magkaroon ng church dahil ano ang sabi doon sa unang-una kanina sa Isaiah chapter 43 verse 7, sabi doon para mapupurihan ang for the glory of God. Nakalagay din po yan sa Ephesians chapter 1 verse 4. Ephesians chapter 1 verse 4. For He chose us. For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in sight. Yan po. Bago create ang mundo, God chooses us already para mapabilang sa Kanyang family. Yan po yun. Before the creation of the world. Kaya napakahalaga yung church na ganito dahil it is the only reason that God created the world. So verse 5, tingnan natin. Ephesians chapter 1 verse 5. He predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Yan mo. Ano nakalagay sa verse 4? Bago ginawa ang daigdig, nakadestin na tayo na maging son ng ating Panginoon. Kaya, yung sinasabi doon na sa Isaiah chapter 43 verse 7 na yung mga Israelita lang, hindi po, kasama na po tayo doon. He chose us before the creation of the world. Tapos doon sa verse 5, for adoption to sonship. Yun, inadapt na tayo bilang anak. Kaya, tayo ay anak na rin ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi doon sa ibang verses, may karapatan na tayong tumawag sa Kanya ng Father, Father, sabi doon. Pangatlo, God is using the church for His eternal purpose. Bakit napakahalaga po ang church? Why is the church is the most important? Because God is using His church for His eternal purpose. Ano po yung eternal purpose ng God? Para maipakalat nga yung Kanyang mga salita, no? Kaya napakahalaga po. Isa po yun sa mga pinag-aralan natin nakaraan, yung mission natin at yung vision natin dito sa church. Maipakalat po yung salita ng Diyos. Eternal purpose of God. Ephesians chapter 3 verse 10 to 11. Ephesians chapter 3 verse 10 to 11. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. 11. According to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Yun. Sa verse 10 natin. Ang eternal purpose po ng ating Panginoon ay, yun nga, may should be made known para masabi
sa mga authority, sa mga rulers, hindi lang po sa mga kumang tao daw, sa mga matatas na tao. Kaya, yun po ang eternal purpose. Gagamitin po tayo ng ating Diyos dyan, ang ating Panginoon. Number 4, why the church is the most important organization on earth? Because Jesus Christ died for the church. Dahil namatay po. Hindi magandang sabihin namatay. Dahil ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa church na ito. Amen ba? Hindi kasi magandang sabihin yung dahil namatay si Jesus Christ. Dahil ibinigay. Dahil ano sabi ni Jesus Christ? Wala makakakuha ng aking buhay. Sabi niya, kung ibibigay ko ito, sabi niya ni Jesus Christ. Kaya, ang nilagay ko kasi Jesus died for His church. Hindi. Dahil ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay dito sa church. Makikita po dun sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Yan po. Yan. Mga husbands daw, mahalin mo ang iyong asawa. Katulad ng pagmamahal ni Jesus Christ sa church and give Himself. Ito po yung sinasabi ko kanina. Mali po yung nilagay ko dito na Jesus died for the church. Ang maganda kasing sabihin dyan, Jesus gave Himself up for her, for the church. Kaya ibinigay po ng ating Panginoong Hesus yung kanyang buhay para sa church. Kaya napakalaga po ang church nito. Ituloy natin sa 26 hanggang 27. To make her holy. Binabanggit ko dito yung church, sabihin yung her, ano yun eh. To make her holy, cleansing her by the washing with water to the word. 27. And to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Yeah po. Sinasabi din po dito kasi na kaya ikinumpara yung husband love your wife. Ang church din po yung ang church din po yung magiging wife ni Jesus Christ. Kaya ikinumpara po yan sa husbands love your wife. Tulad ng husband, tulad ni Jesus Christ na ibinigay yung kanyang sarili sa church. Yan po yun. Number 5, bakit ang church and the most important organization on earth? Nakalagay po sa Bible, it is the only thing on earth that will last forever. Kung iisipin natin, mayroon nga kanta nothing lasts forever Pero mayroon pong naglalast forever. Nakalagay po sa Bible yan. Kung nakalagay po sa kanta na nothing lasts forever, nakalagay po sa Bible, mayroon pong nakalagay na ang church po, it is the only thing on earth that will last forever. Nakalagay po yan sa Ephesians chapter 3 verse 21. Ano ba nakalagay sa chapter 3 verse 21? To Him be the glory. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Kaya ito lang po yung organization dito na maglalast forever. Yun pong Jollibee, hindi po naglalast forever po yan. May end din po yan. Kahit na yung ating mga iniisip na tinatayong mga palasyo ay hindi maglalast forever po yung mga yan. Ang only yung church po ang naglalast forever. Tignan din po natin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17.
1 Thessalonians chapter 3 verse 17. Number 4 verse 17 pala. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. We will be, tayo po, the church will be with the Lord forever. Kaya nga po, yung church po ang only thing that will stay forever. Ito pong church na itinayo ni Jesus Christ. Ito po yung sabi niya doon sa Matthew chapter 8, 6 Matthew chapter 8 ba? Matthew chapter 8. On this rock I will build this church. Matthew 16:18 pala. Marami po kasi nagsasabi na ito po yung pinanghahawakan din nila na salita ng Panginoon na kanilang pinanghahawakan, na ito po yung bato. Sabi doon, in this rock I will build my church. Ang bato po na sinasabi dito ay si Jesus Christ. Ito po yung sinasabi doon sa batong panulukan na sinasabi doon. Yung iba kasi, ito rin po yung pinanghawakan ng ibang nagtatayo ng mga church kasi. Tulad ng, sasabihin ko na, tulad ng Iglesia ng Cristo. Ito rin po yung pinanghawakan ng ibang salita. Na, ikaw Pedro, sa batong ito itatayo ko ang aming iglesia. Pero, tulad ng nabanggit ko kanina kasi na, depende po yun sa faith na pinanghahawakan natin. O yung statement of faith natin, tulad ng nakalagay dyan, statement of faith natin. Dapat po, nakalagay yan doon sa, ikaw ay naniniwala na si Jesus Christ ay God. Ikaw ay naniniwala na Holy Spirit ay God. Ikaw ay naniniwala na God the Father ay God. Ikaw ay naniniwala na silang tatlo ay iisa. Yun po yun, ang statement of faith natin. Silang tatlo ay iisa. Ano pong ibig ko sabihin, ano? Iisa na pare-parehas, magkakapantay. Ang babangin nakabidyo kasi kaya hindi mo mabitin. Yung Iglesia ni Cristo kasi hindi yun yung kanilang paniniwala eh. Ang paniniwala nila, si Jesus Christ ay sugo. Tao or angel, ganon, angel na sinugo. Yan laging bumapatingos din sa mga born again, wala na ngayon, si Brother Eli. Ang paniniwala, naniniwala siya na si Jesus Christ ay Diyos. Naniniwala siya na pero hindi siya naniniwala magkapantay sila ng Diyos. Kaya masasabi ko sa mga pananalita ni Brother Eli na marami siyang dalawang kanyang Diyos o tatlo ang kanyang Diyos. Ang Son, Diyos niya, ang Holy Spirit, Diyos niya, at ang Father, Diyos niya. Hindi siya naniniwalang iisa lang sila. Hindi siya naniniwalang magkakapantay sila. Kaya, yun po. At kung nasabi na iisa lang, nakalagay po sa Bible yan eh. Sabi doon, I and the Father is one. Sabi doon, nung create ng Diyos, tingnan natin sa Isaiah chapter 44 verse 24. Marami pa akong Bible, mga verses dito sa Bible na nagsasabi na God is one. Nakalagay, babanggitin ko lang yung mga para may pero tingnan natin sa ito. Alam natin na si Jesus Christ, naniniwala din si Jesus Christ ay ang lumikha sa mundo.
si Brother Abe. Alam natin pero ano sabi dito? This is what the Lord says, your Redeemer. Si Jesus Christ, ang ating Redeemer. O form you in the womb. I am the Lord, the maker of all things, who stretches out the heavens, who spreads out the earth by myself. Ibig sabihin, iisa lang siya. By myself. Sabi niya, wala siyang kasama. Wala siyang katuwang. Ang pinanghawakan kasi ng iba, sinabi doon sa Genesis, sabi doon, we will create man. Sabi doon. Pero, iisa po siya eh. Nakalagay by myself, sabi niya, ang Diyos mismo ang nagsabi na siya ay iisa. Si Jesus Christ ang ating Redeemer. Yun, this is what the Lord says. Kung titignan po natin sa Greek version po yan. Ang sinasabi dito, yung Elohim, tapos yung si Jesus Christ, Redeemer, sabi niya, I am the Lord, the maker of all things. I made it by myself. Kaya, iisa lang po ang Diyos. Si Jesus Christ, ang Holy Spirit, at God the Father ay iisa lang. Yun po, isang verse po na ito, isa sa magpapatunay na nakalagay po sa Bible na iisa lang. Sabi niya, ginawa ko ang mundo na ako lang mag-isa, sabi niya. Amen? Amen. Kaya tayo po ay nasa family of God. Ang ating Father ay si God the Father. Ang Father din po natin si Jesus Christ. Father din natin ang Holy Spirit. Amen ba? Okay. Ano po ang benefits ng pagpunta sa church? Church family help us focus on our own God. Sa pagpunta po natin sa mga ganitong gawain, di ba pag pumupunta tayo dito, minsan nare-revive tayo. Minsan sa isang linggo, halos makalimutan na natin magpasalamat sa ating Panginoon. Pero pag napunta tayo dito, ay nare-revive tayo. Kaya pag napunta tayo sa family of God, nare-revive tayo. Napopokus yung ating attention sa ating Panginoon. Kaya napaganda po yung pagpunta natin sa mga ganitong gawain. Sabi nga dun sa Matthew chapter 6 verse 23, ano po dun? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kaya, kailan isik natin yung righteousness ng ating Panginoon? Matthew 6 verse 23. Number 2, benefits. Help us face life difficulties. Pag may mga problema po tayo, minsan, pag dumadalo tayo sa mga ganitong gawin, na unang-una, nare-revive nga tayo, nare-relieve tayo sa ating mga problema. At nagkakaroon tayo ng wisdom kung paano natin labanan ang ating problema. Number 3, help us fortify our faith. Yun nga, pag pumupunta tayo dito, napapatatag natin yung ating faith. Number 4, help us view the reality of good and evil. Pag napupunta po kasi tayo dito, nalalaman natin yung mabuti at saka yung masama. Yung tama at saka mali. Yan po yung kagandaan, Number 5, benefits na pagpunta natin dito, help us fulfill our life mission. Kaya, napakaganda po yung pagpunta sa church, sa family of God, para ma-fulfill natin yung ating life mission ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. Oh Lord, maraming salamat po sa oras na ito, oh Lord God, na ipinaliwanag niyo sa amin ang kaalagaan ng inyong church, ang kaalagaan ng family of God, oh Lord God. Oh Lord, naniniwala kami na isa po kaming family at kayo ang tumawag sa amin, oh Lord God. Oh Lord, naniniwala kami na you are our Father, the Holy Spirit is our God, and Jesus Christ is our God, oh Lord God. And you are one only, oh Lord God. Oh Lord, we thank you in Jesus' name. Amen.